Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong diesel doctor at magdadala sa inyo ng isang kaalaman na may kinalaman po sa isang transfer case. Ito po ay karugtong ng aking ginawa kahapon na kung saan ay nilinis po natin ang isang transfer shift actuator at may mga tinanggal po tayong mga gear gaya po ng gear main shift rail at yung 2-wheel drive, 4-wheel drive shift rail at yung pong high and low shift rail. May mga gear po doon. Ngayon ibabalik po natin siya at ituturo ko po sa inyo yung tamang timing. May timing po siya sa pamamagitan po ng ating shift actuator ay i-set po natin yung tamang timing doon sa mga gear. May mga marking po siya, ipapakita ko po sa inyo. So inyo pong panoorin at ng ating malaman dahil ito po ay mahalaga, dahil kung magkamali po tayo paano pagsiset ng mga timing nito ay iipit po at nakaalanganin ang ating transfer. Hindi po sasagad yung mga kabyada o yung kanyang messing of gears, hindi po siya magpo-fully synchronize. So hindi po gagana ang ating transfer. Bago ko po makalimutan ay gusto kong batiin ang ating mga subscribers, ang ating pong mga kaibigan dyan sa San Miguel, Bulacan, dyan sa Cabanatuan, Nueva Ecija, at ganun din po to all my friends here in Oman, especially the Indian guys here in Oman. Shout out po sa inyong lahat. At halika po kayo at panoorin nyo ang gagawin kong pagtuturo ngayong tanghaling ito. At makikita po ninyo sa ating screen ang ito po yung main shift rail. Yung main shift rail po ay nakadugtong dito sa ating shift actuator. Yung kabila naman po ay ito pong ito namang isa to ay ito po yung rail para sa 2-wheel drive, 4-wheel drive. Ito po 2-wheel drive, 4-wheel drive po siya. At ito naman po ay yung nasa gawin ng transmission side ay high and low. Yan, ayan po, nakita nyo, oh. Pumapasok po siya. Ayan po yung neutral niya. Ere po yung high speed dahil maliit po yung ingranahe ron. Ito po yung malaking ingranahe. Ito po yung high speed, low speed. Yun po, high and low shift rail or high and low shift fork. Ito naman pong kabila ay 2-wheel drive and 4-wheel drive shift rail. At inuulit ko po ay main shift rail. Ang position po, bago natin ilagay ang mga gear, which is, ito po yung mga gear. Ito po, yung mga gear. Nilagyan po natin ng timing marks. Yung timing gear, ayan po. Nakita nyo, mayroon po siyang puti. Kung bibilangin po natin yan, yan po ay total 19 teeth. 19 teeth po, 19 teeth. So, kabila po ay 8 ay 9 at 9. Bali 18, sa gitna po tayo. Diminis mo tayo sa tip. Andun yung ating marking. 9 sa kabila, left side, and 9 po sa right side. So 18 and 19 po siya. Kaya doon po tayo maglalagay ng marking. Yun po. Nalagyan na po natin ng marking. And then, doon naman po sa ating third group. Ang sabi po rito sa ating ay kailangang nasa third group po yung ating ngipin na may marking doon sa pinakita ko sa inyo. Asan po ang third group? Sandali po at kukuha tayo ng panturo natin. Ito po. Ito po yung 1, 2, and then 3. Group po ang aking binibilang. Yan po, group. Hindi po yung teeth. Dahil teeth po yung ipapasok ko dyan. So nagmalagay po tayo ng marking doon sa third group.
At dito naman po sa kabila ay third group din. Mula rito sa housing side, 1, 2, 3, ayun po. So, paano po ang gagawin natin? Ang gagawin po natin ay ipupuli push out natin ganon. At ipupuli push out din po natin ganon. Ayun. Then, bibilang po tayo ng 1, 2, 3 group, 1, 2, 3 group. Ayun po. Ano na po siya nun? Yeah. Nakaset na po siya. So, ano po ngayon ang isa-set natin? Ang isa-set naman po natin ay itong main sheep rail. Ito po yung main sheep rail. Ang main sheep rail po ay hindi na natin pwedeng kamayin dahil nakakonekta na po siya sa sheep actuator. Pagka po ganun, kailangan natin ng baterya para gumalaw ito. Ano naman po ang ating target? Ang target po natin, kung napapansin nyo itong housing na ito, mula rin hanggang din kailangan po magtago itong mga ngipin na to dito sa loob nito. Kung may nakalabas man po rin ng kaunti rin Kailangan po itong mga ngipin na ito, kung nakikita po niyo yung mga ngipin, kailangan po ito ay magtago dito sa housing na ito. Kung meron po siyang lalabas na kapiraso, ay kapiraso lang din dapat dito. So, balik-balik po yung ating pag-actuate sa battery hanggang sa makuha po natin yung saktong nakapasok siya sa loob yung mga ngipin na yan. At saka po natin ihuhulog yung ating gear. So, ang gagawin po natin ay nakalabas po siya. So, papabalikin po natin siya. Ito po, may naka-install po akong wire galing sa baterya. Ayan po, titingnan natin. Wala na po, sagad na po siya. So, kailangan pabalik. So, ano po ang gagawin natin kung pabalik? Ang gagawin po natin ay polarity ng battery. Babalik rin po natin yung black kanina, nandun. Gagawin naman nating red din Ayun po. Pinagbaligtad ko po. So, babalik po ito ngayon. Dahan-dahan para hindi po tayo ulit-ulit. Ito, gaya po nito. Pagmasdan po ninyo. Ito, yun, dito ko po sinuswitch on, ayun po, nakita nyo, kapraso pa, oops, konti pa, konting-konti na lang, mukhang pwede na po yata, sandali lang po, pwede na po, meron po akong nasalat na kapiraso dito, at dito po ay hindi po, malaki po rin sa kabila. Dito sa gawin nato malaki, bahagyang bahagya po, ibabalik natin. So, paano po ang gagawin? Wala po tayong switch na reverse. Kung may mas maganda po, kung meron tayong kung wala po, kahit ganito lang. Ayun, binaligtad ko lang po ulit siya. At ikididikit ko lang po siya ng kapirasong kapraso para bumalik. Kaprasong kapraso lang po. Ayun po. Yan. Sobrang laki. Malaki po yun. So, hanggang sa ma-zero po natin siya. Okay. Narito po. Na-zero na po natin siya. Kung sasalatin po natin din at sasalatin natin din sa kabila, ay may nasasalat tayong tigkakapraso lang. So, ibig pong sabihin, pwede na siya. So, ikakabit na po natin ngayon yung kanyang gear. Ito po yung gear. Ito. Kung makita nyo, ito po yung marking natin. Ito po. Ayan yung marking natin. Patatamain po natin siya doon sa pangatlong group na yun, yung may puti. Okay. So, gagawin po natin ay ihuhulog po natin ng paganyan. Ayun. At saka po natin iti-check kung tama po siya. Ayan po. Ayun. Lampas po siya ng isang ipin. Ayun po. Ayan pansinin nyo.
Tapat po yung puting guhit at saka yung nandun sa gear. Pantay na po silang dalawa. So, yun naman pong isa. Ihulog din po natin yung isa. Ganun din po yung procedure. Ito po. Ito po yung marking niya na kulay puti. At andito naman po yung ating target na kulay puti. So, ang gagawin po natin, yun po, uulihin lang natin siya. Yung gaya nito, yun po. Yun, napansin nyo. Yung pong puti na dalawa ay magkatapat. Yun. So, sure lang po natin kung lapat siya. Yan. Pagkatapos po niyan, pwede po nating testingin sa baterya bago natin ilagay yung mga steel ball. So, tingnan po natin kung hindi siya sasabit. Ito po Ayun, gumana na po yung isa po mamaya pa yun. Ayun. Sagad po siya rin Okay, sagad din po siya rin ngayon, pakabila naman po. So, babaguhin ulit natin yung polarity ng battery para bumalik po siya sa kabila. Yan, ganyan po. So, susubukan po natin yun naman kabila. Ito. Bumalik na po siya. Tapos, mamaya-maya po, yun naman isa ang mag-uumpisang gumalaw. Ayun po, gumalaw na isa. Ayun, sagad po siya. Yung ibig sabihin, nasagad po itong ngipin na ito at sagad din po ito. So ano po ang ibig sabihin? Tama po yung setting natin. Kasi po, hihito ito sa kalahatian. Kung mali po yung setting natin, hindi po sumagad, hindi pumunta ng sagad din At kung mapansin po ninyo, yung ating port ng high speed ay sagad po siya. Pumasok po siya ng sagad hanggang dito. Sagad na po siya. So, ibig po sabihin, tama yung ating setting. Paano po kung nagkamali tayo? Hihinto po sa kalahatian ito. Hindi po malalabas lahat itong mga ngipin na to. Andito pa lang po sa kalahatian, hihinto na po. At ito naman po ay hindi pa nakakagat, hihinto na po siya. Ganon din po dito. Di lang po natin nakikita yung second two-wheel drive at four-wheel drive. Ganon din po ang mangyayari sa kanya kung hindi po naitama yung isa. Halimbawa po, naitama natin itong isa hindi. Pipigilin din po nung isa, nung mali, yung tama. Kaya hindi po siya titino. So, yun po yung mga dapat nating matutuhan sa pagkakabit ng gear na ito. So, kinakailangan po nating i-actuate ang ating shift actuator sa pamamagitan ng battery. Back and forth po kasi siya hanggang sa maitago po natin yung buong mga ngipin sa loob nitong housing. At saka po ito ay out lang po at out din at uhulihin po natin yung third group. Yun po yung summary ng ating assembly. So ang susunod po natin gagawin ngayon ay ilalagay na po natin yung mga steel ball dito at pwede na po nating takpan. Bago po natin takpan, paalala ko sa inyo, i-try po muna ninyo kung left and right po ay pumapasok siya, sumasagad siya sa kaliwa, sumasagad siya sa kanan, bago po natin takpan. So, yun po ang mga service points na maibibigay ko sa inyo tungkol sa pag-assemble ng sheep rail, actuators, and at the same time, nung ating pong mga two-wheel drive, four-wheel drive, sheep rail, and then high and low sheep rail, including our forks. Yun po. Ang point of inspection po ay doon sa low and doon po sa high and low side kung naka-mesh po completely ang gear. Ang ibig po sabihin, tama rin po sa kabila. Dahil hindi po siya pumigil, hindi po siya sumabit. So, ikakabit na po natin yung steel ball and then cover.
Narito na po, yung mga steel ball kung makikita po ninyo ay nandun na sa loob. Isang paalaala po, ang area po na ito ay dapat may liquid sealant or any gasket. Ito po. Since ito po ay bubuksan po natin muli, hindi ko na po lalagyan ng gasket. This is for the sake of training and showing to all of you only because of this YouTube video. Okay, eto na po. Ilalagay po natin ang ating cover. Yan po, meron po siyang guide pin. So medyo itap lang po natin kahit na isang plastic tip hammer. Ganun po, at para lumapat siya. And then pwede na po nating ilagay yung mga tornilyo. Yun po. Tapos po kung gusto ninyo po, pwede pa rin po ninyong testingin uli. Pero ito po, basta gaya ng sabi ko, kaya natin tinetesting ng walang takip ay para po makasigurado tayo na hindi tanggal kabit yung ating gasket, hindi tanggal kabit yung ating ano po, yung sealant. Yun. Kasi po pagka yung sealant, panibagong linis na naman kayo, so maabala po kayo. Kasi kaya kailangan is po, bago pa natin isara itong takip na ito, ay testingin na po natin siya. Yun. Pagkatapos po nating mahigpitan ng any type of open-end box wrench, ay ito torque po natin siya. Okay, so para po sigurado na hindi po siya tatagas. Hindi naman po masyadong mataas ang torque niya, kahit po 30 Newton meter lang is pwede na po. 25 to 30 Newton meter is pwede na po rito, lalo na po at bago ang ating gasket. So yun, ay kita na po natin. And then ito po, yan. 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 So nangyari po natin, so pwede na po nating alisin yung mga wire at na pinagkabit natin na pang testing. Yan po, natapos po natin ang pag-set po ng mga timing ng ating gear sa ating transfer case. Ngayon po, para po doon sa ating mga subscribers, sa ating pong mga tagapanood na nagre-request sa mga topics na gusto nilang i-discuss natin, ilagay lang po natin sa ating comment sa baba ng video, at sinisigurado ko po sa inyo na ang lahat ng ito ay ating gagawin. Pagbibigyan po natin ng lahat sa abot ng ating makakaya. So pwede po kayong mag-request ng any topic na i-discuss po natin sa ating channel. Welcome po kayo anytime. At doon naman po sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusubaybay, ay labis-labis po ang aking pagpapasalamat sa inyo, at sana po ipagpatuloy ninyo ang panonood sa ating mga videos. Ito po muli ang inyong Diesel Doctor, at nagsasabing magandang hapon po sa inyong lahat.